Yo, what's up mga lods? Good morning. So, tingnan nyo kung ano yung nasa harap natin ngayon, no? Dami ng matagal na naghihintay na gawa natin ng vlog to, no? Kung e-bike brand na to. Sa customer natin na si Sir Jan Cambaw, no? Shoutout kay Sir, no? Napakasolid ng mga kotse niya. And yun pala, based naman sa panel. Ayan, tingnan yung panel, no? Bibitawan? Ay, hindi. Kung mga kinukumpara dito na kamukha niya is mga nasa around 40k lang, no, mga lods. Kamote. Yung pa isa. Gaya-gaya. Ayun, no? Siopaw ko. Akin na yung siopaw. Oh, yung pala mga lods, oh, mabanggit ko na rin, compartment. Ganda, ang laki. Yan lahat. Let's go. Ito na ang pinakahihintay ng lahat, ang kanyang top speed. Nako mga e-bike, mag-helmet kayo. Kaya tayo na dadali ni Bisor eh. Batas na tayo eh, diba? O ito, birahin natin dito mga lods. Gear 3 tayo. Gear 3. Yan, kasi medyo maluwag to. Tapos yun, packet yan. Oo, malalaman din natin kung maganda ba ang takbuhan niya sa akyatan mga lods. Lagos nilad mga lods. Kung hindi pa nakakadaan dito ngayon, ganda na oh. Let's go, ito na. Lods, yun lang. Ayan na, let's go. Sagad kagad mga lods. O ayan yung panel, 43. Maganda rin niya, maganda rin. Hindi naman yung takbo. Yes, malapit yung stop na. Pakita gilas ka, eso. Yo, what's up mga lods? Good morning. So, tingnan nyo kung ano yung nasa harap natin ngayon, no? Dami ng matagal na naghihintay na gawa natin ng vlog to, no? Itong e-bike brand na to. So, kilala nyo naman siguro yan, no? Ang Kesong Puti. So, ngayon, on the way kami sa Divisoria kasi hatid ko si Mrs., no? Yan, no? Dahil uwi siyang Bulacan, no? Eh sakto naman na nandito to, gawa ng ito ay sa ating customer, no? At hindi po sa atin. So let's go, doon na lang natin ituloy yung kwentuhan sa biyahe. So bali ngayon ang voltage niya dito is 78, no? Pero tinester ko siya kanina, 79 ang kanyang voltage. So may difference siya na 1 volt, no? So yan, nangkas natin ngayon si Mrs. Inihahatid ko siya sa Divisoria para sabay na rin, no, sa content. So tingnan natin kung ano yung mga magagawa natin na review dito. Diyan nag GPS din ako. Tingnan natin kung hanggang saan ba yung kaya ng battery niya, kung ilan pa ba yung matitira, no? Which is may angkas tayo, no? Automatic, kahit pa paano mababawasan yung range nito. Siguro kung mga 30 kilometers ang kaya nito, magiging 25 na lang dahil sa gawa ng angkas natin, no? So yun yung laging kinukonsider mga lods pagka kayo ay bibiyahe tas may angkas kayo. Automatic magbawas ka na kaagad ng kilometers, no? I-adjust mo na yung sarili mo dahil syempre mas mahirap yung makina mo, mas malaki yung kinakain ng battery syempre.
yun, mabalik tayo dito. Ito pala ay sa customer natin na si Sir Jan Campao, no? Shoutout kay Sir, no? Napakasolid ng mga kotse niyan. Skyline, Evo, grabe. So dinala niya sa atin to nung isang araw, no? Dahil unang-una ang problema talaga nito is hindi siya nagcha-charge. So matik na yun, madali naman natin nang nagawa kagad yun. Problema lang is yung socket, no? Between charging port and yung sa mismong harness niya, nasunog na. Kaya halos connection na yung datingan nun pagka ganon. So nirekta na lang natin, dahil hindi naman talaga yun din yung main na reason kaya sa atin dinala to, no? Ang main reason kaya sa atin dinala to is i-upgrade na namin siya ng lithium battery, no? Gawa ng si customer nabibitin na, no? So ito, gamit niya lang ng trabaho to, bahay trabaho lang, and bagong bago pa tong keso niya, halos hindi gamit talaga. So ang current na ano na ito ngayon, battery 7223Ah kung di ako nagkakamali. Yan. Tapos ang specs ng keso K350X, tama ba? K350X, o paki-correct na lang ako mga lods, no? Kung mali ako, basta keso to. Sa pagkakaalam ko is 3K watts daw na QS ang hub niya, size 10, and naka-bottle EM50, no? So yung bottle EM50 is hindi ako nagkakamali, nasa 58-100A yata yun, no? Hindi kasi ako nagbo-bottle mga lods, pero yun, sa mga ganun yung specs nun. So goods na rin kahit pa paano. And yung hub niya, unahin na natin sa hub niya, no, mga lods, kasi nung nakaraan ginawa ko na rin to, itong unit na to, no. Ang problema naman ito is namamatay-matay, no, which is nakuha rin naman kagad natin yung problema. Ang problema niya is yung breaker, no. Tingin ko defective yung nailagay na breaker sa kanya, kaya bumigay kagad. And yun, pinalitan na lang natin ng bago. Tapos syempre tinesting ko, binira-bira ko, tinignan ko kung mamamatay. Syempre ganun talaga, kailangan mong bira-birahin dahil di mo malalaman yun eh. So binira-bira ko, siguro nagpailang ikot-ikot lang ako, pabalik-balik. Tinapa ko yung hub niya ngayon, no, dahil gusto rin nga malaman ng customer natin, no, kung goods ba yung nabili niyang unit. So kinapa ko yung hub niya ngayon. Medyo dun lang ako nagulat, no, kasi pagkakapa ko, grabe yung init, no. Dito lang yun sa amin, ha, paikot-ikot lang literal, tapos binibira-bira ko lang. So para sa akin, no, experience ko sa 3K watts, tapos 50A lang naman yung controller o 100A, hindi siya dapat iinit ng ganun mga lods eh. Ang normal kasi na init ng hub mga lods, para lang sa kalaman nyo, no, kung wala kayong pang temperature check, no, pag hinawakan mo yung hub, at least nahahawakan mo siya ng at least 5 seconds nang hindi mo binibitawan, yun goods pa mga lods. Pero yung sabi mong mga 3 seconds pa lang napasok ka na, hindi mo na kayang hawakan, yun yung bad, no. Hindi normal para sa hub. Normal ang hub na umiinit pero hindi ganun kainit. So ganun yung naramdaman ko dito. Nung inano ko siya, no, tinemperature check ko siya via kamay natin, no, pagay ka nga tensiometer. Pero accurate yun mga lods, ha. Wala nang mas accurate pa sa pakiramdam ng tao, no, natin. So yun na nga, dun sa hub niya, medyo, kung para sa akin lang, medyo tagilid siya sa 3K watts na sinasabi. Kung yun nga yung ano, nakalagay, hindi ko kasi masyadong ano yung specs net, pero yun ang naririnig ko, 3K watts daw ang sabi, ang declare nila dito. So hindi siya normal, no. 50A lang yung controller o 100A man yan, hindi dapat iinit ng ganong kainit.
So may mali sa kanyang hub, no? Either overrated siya, no? Kasi yung ganong kainit sa tansya ko, siguro uminit siya ng ganong kabilis sa 50A. Siguro ang mga ganong klaseng performance ng hub is nag-range lang yan ng mga 1K to 1.5, no? Yung ganon. Tapos kasi mapapansin mo yung wire niya, napakanipis mga lods. Kung makikita nyo yung kay Maxi, 4 na piraso yun, 1 piraso lang yung wire niya. Ganun lang kakapal yung katumbas ng wire neto sa hub. So dun pa lang magdududa ka na 3K watts ba talaga o hindi, di ba? So kayo na lang ang bahalang umusga rin, no? Basta yun lang yung na-experience ko. So ngayon pala is naka gear 1 lang tayo mga lods. Yan, gear 1 lang muna tayo. Nagda-drop ng 72 volts. So medyo hindi accurate to. Palagay mo ng 73 volts ang dinadrop nya. Mag-gear 1 lang muna ako papunta, kasi baka mamaya hindi natin kabisado pa yung unit, no? O gawa ng medyo mataas din yung specs niya para sa battery. So yun, balik tayo dun sa hub. Yun, so yun nga, kayo na lang ang magano, pero for me hindi ko masasabing legit na 3K watts siya. Yun lang. And sa bottle naman, yun yung masasabi kong legit, kasi bottle na talaga yun, legit na yun, kumbaga. Wala pa akong naririnig na fake na bottle, no? So eto, hindi ko sinasabing fake na QS to. Ang masasabi ko lang is yung specs nya, hindi akma sa performance nya, no? Tapos yung sa battery naman, hindi ko maalala kung ilang kilometers yung kiniklaim nila dito na kayang marating neto, no? Pero sabihin ko lang sa inyo, no, bilang naging matagal akong SLA user, no, sealed lead acid battery na user, no, since 2010 akong naging sealed lead acid battery na user. So hanggang ngayon gumagamit pa rin ako noon kahit papano. So ang pinakamalayo ko lang na narating dyan, no, sa pilitan pa, talagang drain na drain, is 60 kilometers. Though maganda pa yung mga battery nung mga panahon na yun, maganda pa yung quality nya, hindi katulad ngayon, kasi napansin ko sa mga battery ng SLA, hindi na siya ganong kapunat, no, diba? So yun, para malinaw lang, 60 kilometers ang nararating ng isang SLA 20AH o 23AH man yan, na 72 volts. Plus halos same to nung pinaggagamitan ko, mga lods. B2 kasi yung dati kong unit na nakaganitong halos specs. Ang specs nun is 2.5 watts hub motor na legit, no, unbranded, pero kamukha siya ng QS motor na version 1. Tapos naka controller siya na 50A, no, na not programmable, standard lang, na 2.5 watts, no. Nung panahon kasi na yun, uso pa talaga ang mga watts sa controller, no. So yun, nakalagay 2.5 watts 50A na controller. Tapos naka 20AH din ako na battery, no. So yun ang nararating ko dun, 60 kilometers, sagad na sagad yun, mga lods. So kayo na lang din ang mag-isip o mag-kumpara sa kiniklaim, no, ng unit na to, kasi hindi ko alam kung ano yung malinaw na kiniklaim nila, kung ilang kilometers. So sinabi ko na lang sa inyo kung ano yung nararating ng SLA na 20AH 72 volts. And yun pala, base naman sa panel, ayan, tignan nyo yung panel, no. Base sa panel, naka gear 1 tayo, di sagad yung throttle, sakto lang, halos lagpas ng half throttle. Yan, napakalayo ng diferensya. Yan, o, kita nyo yung diferensya, mga lods. Ulitin natin, ha. Sana kita sa camera, no.
Oh, sa panel 44 na dito, 33 pa lang, 35, 49 na sa panel. Grabe yung diferensya niya. Naiiwan yung GPS natin. Dahil ito accurate to, subuko na to. Pero ito tuloy-tuloy na umaangat yung sa unit niya, no. O 37, 51 na dito. O, di ba? Doon yung makikita yung diferensya, no, mga lods. Kaya ako, hindi talaga ako tumitingin sa speedometer ng panel kasi karamihan dyan is scam. O, tingnan nyo, 47, 35 pa lang dito, mga lods. So, hindi sa sinisiraan natin o wala tayong sinisiraan, sinasabi lang natin dito yung totoo, mga lods. So, yun naman sa panel, no, kasi maraming nagtatanong about sa topic na yan. Accurate ba yung panel nila, di ba? Ng keso. So, yan na yung sagot dyan, no. Yan, no, oh. Ewan ko kung kita sa camera ko. 46, 35 sa GPS, 46 sa panel na original, no. O, naka-gear 1 lang tayo nyan. Yeah, naka-gear 1 lang tayo nyan, mga lods. So, mamaya ako pa sa inyo ipapakita yung actual speed nya, no, pag pauwi na ako, kasi may angkas ako ngayon, mga lods, eh. At saka hindi ko pa kabisado yung lobat na ito. Hindi natin sure, eh, dahil ngayon lang ako nakahawak ng keso. So sa handling naman, goods naman siya, no. Yan, wala naman akong masabi. Bibitawan? Ay, hindi. Umaano siya, umaalo. Pero goods naman. Paghawak mo naman siya, stable naman. Yung preno, responsive naman. Harap likod, goods din naman. Ito kasing side mirror hindi na stock to, pero all in all stock pa itong unit, mga lods. Kaya hinihili ko siya na ngayon i-vlog hanggang stock pa, diba, para mas accurate yung vlog natin. Tapos sa mga switch, maganda yung switch nya, no. Yan, no, magkakasama na may hazard, may busina, speed 1, 2, 3, kakaiba. Goods naman, pati yung handle ganda. And yung itsura ng keso mismo, no, maganda siya actually. Tingin ko lang talaga, no, kaya medyo maraming napapaisip sa kanya, gawa ng meron siyang kamukhang unit, no, ganitong ganito rin, mga lods. Hindi ko lang alam kung same sila ng specs, pero same sila ng itsura, no. Kaso magkaiba sila ng presyo. Hindi ako nagkakamali, ang etong keso na to is nasa around 60k o so 68k, no, ang stock na K350X. And yung mga kinukumpara dito na kamukha niya is mga nasa around 40k lang, no, mga lods. So medyo malaki yung difference nila. And sa pagkakalam ko, pares lang naman silang SLA, no. So yun. Arangkada sa speed, so ngayon pa lang pwede ko nang masabi kasi nung nakaraan na testing ko rin to, eh, no? Kahit di pa natin testing ngayon, pero papakita natin na may subukan natin kung kaya pa ng voltage natin, no? So yung voltage niya kanina is full yun, no, kasi nag green na sa charger yun. Hindi ko lang alam kung bakit 79 volts lang, no, eh bago naman tong unit na to. So yun, based sa experience ko nung nakaraan, ginamit ko nga ito, diba? Binira-bira ko. Yung speed niya, siguro nagre-range lang ng mga 50-60 kph ang top speed niya, no, mga lods. So hindi na rin naman masama, pero kasi yung kiniklaim kasi netong unit na to, sa pagkakalam ko, is masyadong mataas yung top speed niya, no? Parang ang claim yata dito is 100 kilometers plus, 100 kph plus, sorry. So yun, no, i-correct ulit ako kung mali ako, no, mga lods. Pero yun yung sa pagkakantanda ko na nababasa ko, no, 100 kph, no, stock keso K350X. Pero base
sa akin namang obserbasyon is mga nasa 60 kilometers per hour lang siya mga lods eh. No, hindi siya aabot ng 100. And yung arangkada niya is medyo malamya. Okay, sige. So dito muna tayo mga lods, malapit na tayo. So yun, medyo malamya no nung arangkada niya kasi nga yun ano naman yun, goods lang naman kasi 50A lang naman to, no? And 50A nga lang naman to, kaya medyo nakakaduda rin mga lods na mag 100 kph to, no? Kasi yung mga specs na yan mga lods is nadaanan ko na, kaya alam ko na rin no na hindi siya abot ng 100 kph no. Gaya na lang no nung Vito ko mga lods, naka 50A din yun, and nag 100A din ako doon mga lods. So hindi siya umabot ng 100 kph. Noong mga panahon na yun, YYK ang gamit ko way back 2017 no. YYK controller, 100A ang tinesting. Hindi siya nag 100 kph. Legit na 2.5 WhatsApp na yun mga lods. So what if pa kaya ito no? Kaya for me hindi talaga to magwa 100 kph unless siya upgrade no. So yun, may hinto tayo na saglit. Hintayin na lang kita dito. Bilihan mo rin ako ha. Bilihan mo rin ako kahit dalawa. Fried siomai. Ay siomai, siopaw. So habang hinihintay natin yung misis ko mga lods no, magkwentuhan muna tayo dito no. So yun na nga mga lods. So andito na tayo sa Divisoria. 76 volts pa yung natira sa kanya. So mga 77 pa yan kasi nga kulang siya ng 1 volt sa panel nung tinester natin. So 40 kph lang ang max na speed natin kanina, gear 1. Hindi na rin masama yun no. So mamaya malalaman natin kung ano talaga yung totoong speed nya. Siguro ang tansya ko dito max na neto is mga 70 kph no. So yun nga, mabalik tayo sa kanina yung about sa top speed nya. Yun ang tansya ko lang, mga ganun lang talaga, hindi siya abot ng 100 kph. Gawa nga ng na-testing ko na yung mga halos gantong specs ng mga time na yon, 2017 pa, 2018 mga loads no. Pero ang napansin ko dito sa Quezon ano, ang ganda talaga ng itsura nya and okay naman. Ayan o, tignan nyo mga loads, baba tayo ha. Goods naman siya. Oo, naka dual disc brake, harap likod naka disc no. Ito lang talaga yung medyo downside sa akin, para sa akin, itong hub nya no. Tapos yan na yung wire nya, napakanipis mga loads. So tignan nyo, oh, mas makapal pa yung daliri ko, 'di ba? Tapos hindi ko alam kung QS talaga to kasi walang nakalagay na QS sa kanya no. Yun. Tapos sa looks nya, yan goods naman, 'di ba? Pogi. Nagagandahan din ako sa Quezon no. Tutusin. Yan. Sabi ko magpa-vlog ako dito pero hindi para i-bash no kung may pagkakamali man yung seller. Pero maganda sana maitama nila no mga lods. Kasi para din sa interest ng consumer yun eh, 'di ba? Mga lods ng buyer. 'Di ba? Syempre pag masaya yung buyer mo, dapat masaya ka rin, 'di ba? Syempre pag malungkot yun, ewan ko lang ha, depende na lang din yun. Ako pag masaya customer ko, masaya rin ako. Ganun lang yun mga lods, 'di ba? And kasi yung ang inaano kasi natin diyan is yung expectation ng tao no. Syempre iniisip nila na ganun kabilis, 100 kph, tapos yung range yung maabot ng 100 kilometer o 80 kilometer, 'di ba? Syempre pag ginamit nila tapos hindi ganoon yung na-experience nila, syempre madi-disappoint 'yun, 'di ba, mga lods? 'Yun lang naman no ang atin. And pagdating naman sa itsura, goods naman. Sa performance medyo may downside ng konti gawa nga nung hub nya no. And yung sa battery mamaya natin malalaman no kung good siya no.
So mamaya balikan ko na lang kayo mga lods pag pauwi na ako. Masyado nang mahaba. Kamote. Yung pa isa. Gaya-gaya. Awit. Malapit na tayo mga lods, no? Yung pinagintuan natin kanina, lapit lang naman dito yun mga lods. So mayroon pa tayong 76 volts, no? Yan. You can go. So mamaya pag drop natin kay Mrs. matetesting na natin yung actual speed niya, no mga lods, no? Ang walang angkas, diba? Dito lang to sa likod ng Tutuban Mall. Oh, sa suspension niya maganda naman mga lods. Yan, oh, lubak-lubak, goods naman. Wala naman akong masabi, no? Yan, oh, lubak-lubak dito pero goods naman. So yun, dito na tayo mga lods. Hindi, teka, abati ko pa konti pala. Yun, mga goods na. Ayun, oh. Siopaw ko. Siopaw, kunin mo. Akin na yung siopaw. Dalawa. Nakahiwalay. Ayan na pala. Oh. Oh, nakahiwalay. Ayan nga. Plastic. Nakahiwalay. Ayan, sarap na ito mga lods. Oh. Fried siopaw ng Divisoria. Babay na. Akin na pala helmet. Oh, okay. Sige na. Hindi ako makakis. Sige na. Ingat, ingat ha. Chat ka na lang. Sige na. Mauna na ako ha. Mauna na ako. Oh, yung pala mga lods, oh. Mabanggit ko na rin. Compartment. Ganda, ang laki. Oh, kasya full face helmet o dalawang helmet dito sa tingin ko, no? Laki ng compartment niya, oh. Kasya isang bata. Di ba? Kasi yung mga ilaw niya sa pagkakaalam ko LED na rin yan lahat. Let's go. Ito na ang pinakahihintay ng lahat. Ang kanyang top speed. Iyon na ako. Ang kanyang top speed, no? Let's G mga loads. Nako mga e-bike, mag helmet kayo. Kaya tayo na dadali ni Bisor eh. Trending na naman tayo nyan. Ayun, oh. Tatlo kaagad sila dito, oh. Ay nako. Kaya maganda rin talaga mga lods, may grupo ka, no? Para nai-educate ka talaga, no? About sa mga rules, traffic rules, yan, at helmet, para alam mo, di ba? Kaya hindi naman talaga lahat ng mga ka-e-bike kamote, di ba? Sa lahat naman ng klase ng uri ng sasakyan, di ba? May kamote dyan, hindi na mawawala yan. Hindi mo na maalis yan. Kasama na sa buhay ng tao yan. Ang ano na lang natin dyan is iwasan hanggat may iwasan nating mga mote sa daan mga lods. Dahil hindi naman talaga dapat. Kaya nga may batas na tayo eh, di ba? O ito, birahin natin dito mga lods. O, gear 3 tayo. Gear 3. Yan o. Ganun lang yung arangkada niya mga lods. O, ang layo ng magwat o. 70 ka na sa panel. 40 pa lang dito. O, nakasagad na kagad ako ng throttle nun mga lods. Ganun yung response ng throttle niya, no? Medyo hindi siya ganun kalakas ang arangkada. Tapos ang drop sa voltage nag 660 plus. Oops. Ano ba to? Saan ka ba pupunta? Bossing. Hindi ka maintindihan.
Yan, naka gear 3 na tayo mga lods. Yan oh. Ganda yung suspension nya. No? Goods naman. So yun, yung bira natin kanina 57 kph. Oh yan oh. Kita nyo may police mga lods. Di naman tayo sinisita kasi nga wala naman tayo nilalabag na traffic rules, di ba? Naka-helmet naman tayo. Ganun lang naman dapat. At saka pag may checkpoint, hinto tayo. Huwag nyong tatakbuhan. Dahil wala naman kayo ginagawang masama, no? Unless may violation kayo, kaya kayo tatakbo, no? Pero hindi pa rin dapat, di ba? Pag may violation ka, i-admit mo na yon. Hindi na para palakihin mo pa. So yun, yung speed natin kanina 57, no? Sa panel parang mga nasa 70 plus na yun kanina sa panel. Napakalaki ng agwat nila. So mamaya testing pa ulit natin, no? Yun lang naman yung mga gusto kong i-review dito, no? And yun pala, ang napansin ko rin dito is yung wirings nya, no? Medyo manipis, no? Para sa specs nya, lalong-lalo na yung charging port wire, no? Yun yung mga may re-recommend ko na unang-una yung palitan mga lods. Yung charging port, no? Kasama naman yung wire doon pag binili nyo. Palitan nyo na yun kasi napakanipis mga lods, napakadelikado. Lalo't syempre sa social media makakabasa ka ng may mga nag-dual charging, fast charging. Hindi siya shape para sa fast charging, no? Siguro 5A lang magiinit na yun mga lods, which is hindi pa yun fast charging, no? Ang fast charging kasi nag-i-start ng mga 10A pataas. Paano pa pag 10A na? Wala na, di ba? Finish na. Napakanipis. Ito, papakita ko sa picture. Yan, ganyan lang kanipis yung kanyang charging wire, no? And sa mga mag-upgrade pala ng Keso, no, K350X, payo ko rin sa inyo na gawan nyo na ng sariling wiring, no? Huwag nyo nang i-connect pa sa harness nya mismo, no? I-direct nyo na kaagad sa controller to battery. Kasi pag pinagapang nyo sa harness nya, susunugin yun mga lods. Maniwala kayo sa akin, napakanipis. Lalo kung ang ikakabit nyo is mga sample na DJB 360, no? 72360. Naku, possible na masunugan kayo ng harness mga lods, diba? Yun lang naman yung mga napansin ko pa, no? So sinasabi ko na sa inyo, diba? Dahil para hindi na kayo magka-problema pa, no? Kaya nga tayo nagte-testing ng mga bagay-bagay para ma-experience natin at may share natin, no? Sa mga gaya nating user din o kagrupo natin, diba? Share lang. O yan mga lods, birayin ulit natin gear 3. Yeah. Oh, yun lang, ito mawin. Okay din naman siya, maganda rin. Kahit pa paano mayroon din power, pero yun lang, hindi talaga to aabot ng 100 kph. Ako na nagsasabing yun pa lang. Mamaya pagka merong maluwag-luwag na daan, no, itetest dito tayo dadaan para maluwag talaga. Doon pala sa paglagpas, hindi pala dyan. Ayan, no? Sana lang wag mamatay yung camera natin, no? Ayan, dito tayo dadaan kasi medyo maluwag to. Tapos yun, packet yan. Oo, malalaman din natin kung maganda ba ang takbuhan niya sa akyatan mga lods, no? Kung basic ba sa kanya ang akot. Yeah. So plan ko pa sanang dalhin to ng 10th Avenue kasi may bibili na akong shock para kay Wrecker, kaso hindi ko lang sure kung aabot pa, no? O yan mga lods, oh, nakasagad ako ng throttle agad. Malakas din siya mga lods, kaso hindi siya kasing lakas ng ina-expect ko, no? O ng iba, gaya ng sabi
kasi gawa natin ng KPH. Yan, sagad yung throttle natin mga lods. Yan, kasi siya paano kung yung speed niya. Yan. Sagad yung throttle natin nun mga lods. Medyo malubak kasi dito eh. Mamaya mayroon pa tayong madadaan ng diretso. O liliko ako dun. Magro-Rojas Boulevard tayo lods. Para matesting talaga natin yung top speed na itong unit na to. Kasi baka mamaya sabihin ng iba, hindi naman talaga sagad yun eh. Hindi mo pa na nasasagad eh. Testing natin mamaya. Makakadaan naman tayo dyan sa UP. Oy, ang ganda na ng tulay oh. Ilalim pala ng tulay, hindi pala tulay. Yun oh. Lagos-Nilad, mga lods. Oh. Mga hindi pa nakakadaan dito ngayon, ganda na oh. Haon na naman tayo mga lods. Subukan natin unahan itong motor. Haon na naman siya. Ayan, sagad niya mga lods. Sagad yan. Bitaw. 70 mga lods. Isa pa, testing pa natin. Nag 70. Tingnan natin. Mag 80 pa. Nag 70 siya. Talagang yung panel niya lang advanced reading lang talaga mga lods no? Nag 70 kph siya sa GPS. So dito alam ko meron dito straight. Tensya na mga lods, medyo inuubo tayo. Dito ba yun? Oops, hindi ko kabisado if dito yun. Oo, dito nga papunta ng Rojas Boulevard. Dun dun tayo sa Rojas Boulevard mismo. Hindi tayo pwede bumirit niya kasi may pedestrian Rojas Boulevard tayo mga lods para masatisfy natin talaga yung mga tanong ng karamihan. Tagal na kasing maraming humingi sa akin ng video di para dito no? Problema lang mga lods, syempre marami rin tayong ginagawa, busy, and ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na may mahiram tayo na unit no? Which is customer ko pa, and pumayag pa talaga no? Willing magpahiram no? Mahirap naman kasi yung pipilitin natin, mamaya sabihin di ba? Kasi ganyan baka siraan mo lang yung ganito ganyan di ba? For the views lang. So tatagos tayo ng Rojas Boulevard no? Testing natin yung pinaka top speed nya. Para sa hindi naman na rin masama yung takbuhan niya, smooth lang no. Kumpara sa mga baguhan, goods na rin tong gantong takbuhan lang no. Mabilis na rin to. Dumudulo siya mga lods eh. So hindi ko rin kasi kabisado ang bottle, hindi pa nga ako nakakagamit gaya na sabi ko kanina. Pero ang mga nakikita ko sa video ng mga nakabottle na controller is pangduluhan talaga siya mga lods. Daming pas ngayon meron. Eto na Rojas Boulevard na mga lods. Magkakaalaman na dito. Gear 3 tayo, naka gear 3 tayo mga lods ayan o, gear 3 kanina pa. Voltage natin 75 volts diba? Ang binahay natin na yun balikan mga 16 kilometers yun mga lods. So
Tapos may angkas pa tayo. So dagdagan natin ng mga 2 kilometers o mga 18 kilometers. Kasi syempre yung konsumo nun. Mga 18 kilometers yung binahay natin balikan. Pero hindi pa tayo nakarating ng bahay. So malalaman natin mamaya kung ilan ang matitira talaga. Tagal, excited na ako mga lods. Masubukan kung ano talaga ang top speed na itong Keso K350X, no? And mamaya i-rate ko siya, no? Rate 1 to 10, no? Kung gaano ka goods o ka bads tong unit na to. Let's go, ito na. Mga lods, yun lang. Ayun, bakit naka-red? Tapos nag-go sila. Oops, hindi tayo kamote. Dito lang tayo. Ayang nabitin. Kala ko yun eh. Pero malapit na yan mga lods. Mabibira na natin to. Ayan na, let's go. Sagad kagad mga lods. O ayan yung panel o. 43, 39 pa lang dito. Tingin sa GPS, 17 na dito sa panel. Mga lods, sagad to. Sasabihin natin to. 79 siya mga lods. Sagad, nakababad yung throttle natin. Ayan na, bira ulit, bira. Bira. Bisa mo. Maganda rin niya, maganda rin. Hindi naman yung takbo. Sigurado ang init ng update mga lods. So yun na mga lods. Kita nyo naman, binabaran ko ng throttle yan mga lods ha. Hindi natin binavy yan. Nakagaw tayo. Sorry. So ang nakuha nating top speed is 82, no? Hindi ko na napansin yun dito sa panel, no? Makikita na lang natin sa video yan kung ano yung difference nilang dalawa. So 82 ang top speed nya. All in all, sagad na sagad mga lods. Hindi natin binavy, hindi natin ina-throttle. Naka-gear 3 tayo. So yun mga lods, siguro naman nasagot na yung tanong nyo kung ano ang top speed nitong Keso K350X, no? Yung totoong top speed nya, no? Yun, sabi ko kanina, i-rate natin to. Mag-rate ako sa looks, sa performance. Yun, mag-rate tayo doon, and sa overall, no? Performance, looks, o yung tsura ng unit, basta lahat pyesa, no? Unahin natin sa looks, no? Yun naman yung pinakaunang tinitignan ng mga buyer, ng mga tao pag bumibili sila, no, kahit anong gadget o gamit. So sa looks, no, wala naman ako masabi gaya ng sabi ko kanina. Sa looks, kung i-rate ko siya, siguro mga 9, no, out of 10, no. Goods na goods sa akin yung looks na itong Keso. Hindi ako bias o ano, no. Sinasabi ko lang yung totoong nakikita ko, no? So yun,
pagdating naman sa performance, no, para sa akin okay naman siya, no, kung hindi mo nga lang ikukumpara doon sa dinideclare o sinasabi na performance niya, no, gaya nung top speed, no, and gaya nung sinasabi nila na kaya niyang marating, no, yung layo. Kasi nga ang kaya lang talagang marating ng SLA, no, kahit mag throttle management ka na nun, guys, mga lods, 60 kilometers yun talaga. Alam na alam ng mga SLA user yan since day one. Kaya hindi para linlangin, no, pagdating sa ganun. And yun nga, yung speed. So pagdating sa performance, rate, i-rate ko siya 1 to 10. 7 ako, mga lods, no? 7 kasi goods naman siya, no? Kaso yun nga, ang napansin ko sa kanya, yung hub niya mabilis siya mag-init, no? Which is ang declare is 3K watts yun, so dapat hindi. Kasi 50A lang naman o 100A lang naman yung controller niya, no? 50A to 100A lang naman yung controller niya, so dapat hindi, no? Doon lang ako medyo talaga hindi satisfied. Tsaka doon sa kanyang mga wirings, no, lalong lalo na sa kanyang charging port, no, and sa harness mismo. So yun, kaya 7 ang ibibigay ko sa kanya pagdating sa performance. And overall, mga loads, para sa akin 7 din siya overall para sa akin. So hindi siya pasangawa, hindi rin siya sobrang satisfy o sobrang ganda. Nasa pagitan lang siya ng pasangawa at maganda, no? O magandang maganda. Goods naman siya, no? Yun lang ang masasabi ko. So magiging goods sana to, o i-rate ko sana ng mga 9, no? Itong unit na to, kung yung hub niya is goods na goods talaga, no? And yung mga nakalagay sa kanyang declaration specs, no, talagang umakma sa expectation ko, no, mga lods. So yun lang, mga lods, medyo mahaba na tong ating vlog, no, and sana nasatisfy ko kayo sa ating video ngayon, mga lods, kahit medyo natagalan, no. And yun talaga ang honest na maibibigay ko na review dito sa Keso K350X, mga lods. Walang bawas, walang kulang. Kung ano lang yung nakita ko sa unit, yun lang sinabi ko. So yun lang, mga lods. Kahit ano pa man yung gamit natin, Keso man yan o anong brand man yan, ang importante para sa akin is meron tayo nagagamit, no, sa huli, no, thankful pa rin. So yun lang, mga lods, ride safe sa lahat and stay safe. Ang natira pala sa voltage natin, malapit na naman tayo, is 74 volts pa, no. So goods naman yung battery kahit papaano, natural naman sa SLA yan. Kaya nga nasabi ko, mga 60 kilometers ang max neto, kaya inaasahan ko na rin yan, no. Hindi naman tayo naka 60 kilometers, parang yun nga 18 kilometers lang sa tansya ko. And yun, mga lods, ride safe sa lahat, stay safe, peace.